sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and it's just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to. USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Nagulat lang kami sa Senado. O akap. Hindi namin nakita yan sa kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB. Hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. Happy Huwag kang surprise, magalala. Senator Bato, Madam Chair. Okay mga kababayan na, nagulat sila lahat. Ano ibig sabihin nito pagka naggugulat? Merong something na may alam niyo na, may ninja. Oy, ninja. Alam niyo ba yung mga ninja? Kasi pagka ninja, dapat hindi malalaman kung sino mo man, yung mga plano mo. Oy, may ninja, si Tamba. Di ba? Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi nga ho nila alam na bakit may mga ganyan mga pondo. Ibig sabihin niya naka-ninja. Gumagamit po ng ninja. Kung Fu fighting, yeah! Alright. Magandang araw sa inyo mga kababayan. It's me again, your neighborhood Spider-Man. And then, ako si Boy Sardinas. Okay mga kababayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon ha. Napakaganda, as in maganda. Yung singganda ni Ann Curtis. Ayan. So kung bago ka pa lang sa ating channel, pwede kang mag-like, pwede kang mag-subscribe. At ay support mo yan sa ating maliit na channel lang. So shoutout po sa mga nakakapanood ngayon. Alam ko nanonood ka ngayon. Pwede bang i-like mo naman itong ating video. So mga kababayan, Diyos ko, yung pondo natin, nauubos na talaga. Okay, sandali. Bago tayo magsimula, nanonood ka pa naman ngayon, okay? Abangan mo yung ating mga live, okay? Dahil sa dulo ng ating live, mamimigay po tayo ng GCash kasi yung mga supporters ni Tatay Digong, ni Vice President Sara Duterte, yung mga sponsors ko ay mga nagpadala po ng pang-ayuda sa mga sumusuporta kay Boy Sardinas. Saan ka pa? Shoutout sa mga Team Tag Hirap. So, antabayanan nyo mga kababayan. Siyempre, kung ikaw nanonood ngayon dito sa upload na to, at abangan mo, siyempre, yung live ni Boy Sardinas kasi sa dulo ng video, hintayin mo hanggang sa matapos yung ating live, ay baka ikaw yung mapili na mabigyan ng maraming sardinas at sa ipambili ng bigas. Siyempre, yan yung mga OFWs na sa Amerika, Canada, Japan, saan man yan. Yun yung mga OFWs na sumusuporta kay Tatang Digong, kay Vice President. Okay, abangan nyo yan. Siyempre, abangan nyo palagi yung ating upload para malay nyo, manalo din po kayo ng tulad ng nanalo nung nakaraang araw ng ating papremyo sa panonood at pagsuporta kay Boy Sardinas. Okay, abangan mo yan. Siyempre, dapat nakasubscribe ka at lagi kang nakalike para kasali ka sa ating pa-GCash ni Boy Sardinas. Okay, simulan natin ito mga kababayan. Naku po, Diyos ko,
itong ating panonoorin mga babae, itong ating re-reactionan, ay about na naman po sa Kaban ng Bayan, ha? Ayun po sa panonoorin natin, si Tamba, kumpare ko yung si Tamba eh. Hindi ba alam kumpare ko yung si Tamba, ha? Kumpare ko yan, ha? Ano lang naman, konting pesos lang naman yung nawawala o binulsa umano ni Tamba, yung kumpare ko, kaya binalik ko na yung kandila sa kanya. Okay mga kababayan, hindi ito biro ha. O, pensya na kayo, nagjo-joke lang ako ha. Pero mga kababayan, hindi po ito basta-bastang pondo ng bayan. Okay, kayo na po ang maghusga kung itong panonoorin po natin ay hindi fake news. Okay, ano lang naman po ako, nagre-reaction. Kung ito man po ay totoo, kawawa naman po talaga ang taong bayan. Diyos ko. Simulan natin ito mga kababayan. Don't forget to share and like sa ating video. Okay, panoorin natin ito mga babayan at ating reactionan. Okay, play mo na yan, Parkoy. Nabisto nga ni Senadora Amy Marcos ang nakakalulang 27.6 billion pesos na tinatagong pondo ni Speaker Martin Romualdez na para di umano sa iba't ibang programa sa ayuda ng Kongreso. Ayon Alright. So, sandali mga babayan ha. Mismong si Ma'am Amy Marcos ang nagbulgar. Naku, napakalaking pasabog. Ba't kaya magkapatid to? Ba't kaya nagkakaganyanan sila? Kung ito man si Amy Marcos, si Madam Amy, ay hindi pabor dito sa ano ba yan? Sa kanyang kapatid, hindi pabor sa kanyang kapatid at dito kay Mr. Tamba, ay sana ito ay hindi plastic itong ginagawa na pasabog ni Madam Amy. Di ba? Kita nyo si Madam Amy po ang magbubulgar. Kaya tignan natin kung maganda naman adhikain ni Madam Amy, baka ho ay maisama ho namin kayo sa line-up ng mga tropang sardinas. Panoorin pa nito. Nga kay Amy Marcos ay bigla na lamang isiningit ang naturang halaga na wala naman talaga sa orihinal na budget appropriations. Ayon pa nga sa mga netizens ay paniguradong sa bulsa lamang ito mapupunta ng mga buhaya sa Kongreso, lalo na ng mga aso ni Martin Romualdez na laging nagtatanggol sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Malakas nga ang panawagan na mag-aklas na ang taong bayan dahil lantara na ang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Subalit, tila nagbulag-bulagan lamang ang karamihan sa mga Pilipino dahil na rin sa binibigay na ayuda ni Martin Romualdez upang sila'y... Yan ang sinasabi ko. Mga kababayan, na naaabutan ng mga ayuda, na pansamantalang ayuda lang naman yan, pang isang linggo nyo lang kukonsumuhin yan, bakit ho ipagpapalit nyo po yung maraming taon, yung maraming taon na manunungkulan yung mga ganyang mga tao, na alam mo naman na hindi naman kapaki-pakinabang yung mga binibigay na ayuda, na ito ay pang 3 hanggang 5 araw, 1 linggo lang, na mapapakinabangan mo dahil sa ayuda na yan. Ang pinakamaganda mga kababayan, yung mauupo ay yung pangkalahatan na makikinabang na gagamitin mo o papakinabangan mo ng mahabang panahon habang nakaupo. Yung dapat mauupo sa Pilipinas. Hindi po yung dapat ay pang-ayuda, ayuda lang. Hindi ba? Dapat ho mga kababayan, magising na ho tayo. Hindi ho tayo dapat ay bibilib or sabihin, oy, ito nakatulong sa akin. Kasi nagbigay sa akin ng 5 kilong bigas at 1,500 or 5,000. Gaano mo katagal ba yan uubusin? Ito ang tanong ko sa iyo, comment mo. O, di ba? Pagka nabigyan ka ng ayuda ng isang politics o politiko na namimigay ng mga ganyang ayuda, ay asahan mo ay babawiin din ho sa atin yan. Dapat isipin mo yung mga kapwa mo rin na mga kababayan. Kung ikaw man ay nabigyan, o kayo man, siyempre marami, kung kayo man ay mga nabigyan na mga ayuda, kung sino man yung politiko na yan, dapat iisipin mo, dapat pangmaramihan, pangmatagalan na ayuda or yung proyekto na dapat ay mapakikinabangan pati ng mga anak natin. Yun po dapat, magising po tayo. Huwag po tayo mabubulag sa mga ayuda lang na ganyan. At pera din po natin yan na mga ninanakaw po nila. Di ba? Diyos ko. Di ba? Tinan nyo naman, huwag kayo nagbubulag-bulagan mga babayan. Kung kayo ay nabulag, magpatak kayo ng yung ay mo.
Baka sakaling luminaw ang inyong mga mata. manahimik na lamang at hindi na magrereklamo pa sa nangyayari sa ating bansa. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, talagang sagad sa buto ang pagnanakaw ng mga kongresista sa kaban ng bayan at ipakulong ang mga yan. Grabe naman yung pondo ni Martin Tambalos dos Romualdez, bilyon. Saan yan gagamitin? Dapat malaman ng taong bayan kung saan gagamitin, kung saan mapupunta. Niloloko harap-harapan na pagnanakaw yan. Kakaramahin kayo habang nabubuhay kayo sa mga ginagawa ninyo. Ayan na, naglalabasan na ang sangkatutak na pera. Ilang porsyento kaya ang mapupunta sa mga totoong may hirap sa bansa? At ilang porsyento naman ang SOP ng mga nasa Kongreso? Yung 125 million ni Sara, sangkaterbang pag-uusisa na halatang intensyon wasakin si Sara. Samantalang itong bilyon-bilyong ninanakaw, okay lang. Pag hindi ka naman mapamura, 26.7 billion. Isang programa Hop, na hop, 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 hop. O, kita nyo, biglang pasok si Madam Amy Marcos, ha? Napakalaki, no? 26.7 billion. Okay, samantalang si Vice President Sara Duterte ay katakot-takot nga naman daw. Talaga, totoo naman, katakot-takot na pagpuna at ay hanggang sa mauwi sa impeachment, hanggang sa mauwi sa bangayan. Biruin mo, 125 million ay hindi ho sila makatulog. Pero ho dito sa pondo na to na sinisiwalat ni Ma'am Amy Marcos ay talaga naman ay parang baliwala. Ano ang meron? Ang tanong ko ho sa inyo mga kababayan, ano hong meron? Gano'n ho ba kalaki? Ito tanong ko gano'n ho ba kalaki ang diferensya ng 125 million sa 27.6 bilyones? Oh my goodness! Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Samantalang itong hinahanap kay Vice President, 125 million ay napatunayan naman sa COA na ginamit ang pera sa mabuti at ay pasado sa COA. Kaso ito hong mga pinasahan at nakita naman ng COA, bakit ay hindi sila naniniwala? Yun ang tanong. Okay? Kayo na lang ho kaya maging COA, kayo na lang lahat. Diyos ko. Oh, eto na si Madam Amy. Madam Amy, sana itong sinisiwalat mo na to ay hindi ho ito kaplastikan. Kasi kung ganyan ho, kahit ho kapatid nyo, ay talaga naman ho ay binabanatan nyo, di ba? Kahit kaalyado nyo, di ba? Ay binubulgar nyo. Kasi alam ko, I think siguro may natitira pong pagmamahal sa puso nyo para sa taong bayan. Sana panindigan nyo po yan. At sana kung mapatunayan po yan ay tulungan nyo po ang taong bayan na maibalik po yan sa Bisaya kamandong, sa pondo ng taong bayan ng Pilipinas. Di ba? ngayon ko lang natutaan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Chair, Senator JB. Ako rin please. medyo naging curious sa AKAP ngayon ko lang narinig No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad, di ba? Parang Madam Chair, it is not. Okay, good, Senator Bato. Tama nga naman. Ano ba, kayo na nagde-decide. Oh my goodness. Kaya mga kababayan, sisingit ko lang PDP laban sa eleksyon huwag niyo kakalimutan. Para yung mga mauupo diyan, hindi po katulad ng mga nakaupo ngayon. Please lang, wag ho kayong masilaw, wag ho kayong mabubulag sa mga ganito
na mahilig mag-ayuda. Ano ba yung ayuda na yan? Ayuda is para sa mga mahirap. Talaga naman totoo. Marami ho kasing mga nagugutom ngayon sa bansang Pilipinas na talagang mapakitaan mo lang ng 5 kilo ay parang parang isang bultong bigas na po sa kanila yon. Kaso tiisin nyo muna po. Pag kayo ay nabigyan ng ganyan o talagang bibigyan kayo, please lang, huwag nyo pong ipangako na iboboto nyo sila. Kaya dapat po tayo ay magkaisa. Dapat po nagsasawa na tayo diyan yung mga ganitong mga hearing na wala nang katapusang hearing, pagbabangayan sa Kongreso. Hindi ba? Wala nang hinto. Dapat 'yan. Pagdating nitong eleksyon mga babayan, tanggalin na natin sila. Huwag niyo na ho silang iboboto. Huwag na natin silang iboboto. Oo, yun lang ho yung ating pinaglalaban ho dito. Kaya kung bakit ho tayo naging DDS, alam ko naman at alam nyo naman na kayo ay sawang-sawa na rin sa mga ganitong mga napapanood nyo sa social media. O, ano ang dapat gawin? Sa darating na eleksyon, palitan sila lahat. At syempre, para pinakamaganda, dun tayo sa team ni Tatang Digong. Na alam nyo naman at napatunayan nyo naman na talagang pagka Duterte ang namamahala sa Pilipinas, ay may malaking pagbabago. Yan po ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya, ituloy pa natin to. An exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So it does not Ibaburo, did you exist as request a for this program. project? Was it in the NEP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and it's just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice. Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to. Yusek, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Alam nyo mga kababayan meron akong nararamdaman na nararamdaman nyo ba ngayon? Ha? Nararamdaman nyo? Ha? Parang nagugustuhan ko siya. Di ba? Parang meron siyang pagmamahal. Pero syempre, kukunin ko pa rin yung opinion nyo at kukunin natin yung opinion ng mas nakakarami. Kung ano ba itong pinaglalaban ni Ma'am Aimee Marcos na siya ba ay talagang maka-Pilipinas? Kasi hindi naman sa inyo, siya po ay kapatid ni Pangulong Marcos. Na siya po ay isa sa nagbubulgar ng pondo. Parang wala siyang pakialam sa kanyang kapatid at kay Tamba. Alam niyo naman, pinsan din niya yan. Alam ko na naiisip niyo mga babayan. Tuloy natin to.
Madam Chair, programs that are intended for the poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro kaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Katawa lang sila ngayon. No, hindi talaga sila. With due respect man, in fairness to Yusek Di Vaporo, bago nga yan sa kanya, sabi nga niya, foreign eh, hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala, we are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung, meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi namin, Chairman, it's very magical. Kayo mismo, DSWD, hindi nyo alam na, uy, boom, may teka. aka pala na ganito kalaki. Ito may Halaga. nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Di Mapuro, hindi kita inaaway, wag mo ipagtanggol yung AKA pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung AKAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't this a Madam mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AIX, the never-ending ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na ng 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Mamas kong handog to lumabas sa PNA December 27. Well, for our Christmas programs, or we don't have AKAP in or any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard Ate, ba't hindi mo alam? Isa ka rin yata isa ka sa ano niyan tawag dito, opisyales ng mga ganyan mga ayuda. So kaya ba't parang wala kang alam? O sige, sabunin mo yan na Maring Aimee. Sabunin mo. to any pronouncements of how AKAP will be implemented and what amounts will be provided through AKAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programa to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JB, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is not a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add, Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Kuha ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema dito sa amin. Huwag ka mag-alala. Ang amin lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. AKAP. Hindi namin nakita yan sa, kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB, hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag kang surprise, mag-alala. Senator Bato, Madam Chair. Okay mga kababayan nagulat sila lahat. Ano ibig sabihin nito pagka naggugulat? Merong something na may alam niyo na, may ninja. Oy, ninja. Alam niyo ba yung mga ninja? Kasi pagka ninja, dapat hindi malalaman kung sino mo man, yung mga plano mo. Oy, may ninja, si Tamba. Di ba? Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi nga ho nila alam na bakit may mga ganyan mga pondo. Ibig sabihin niya naka-ninja. Gumagamit po ng ninja. Kung Fu fighting, yeah! Diba? Alam niyo, di ba ninja? Mga nanonood tayo ng ninja. Hindi mo nalalaman, bigla nandiyan na sa bahay mo ang ninja. Kasi nga, hindi nyo nalalaman na pinapanik na kayo ng ninja kasi magagaling ang ninja. Alright? Kasi to, Yusek, hindi mo alam yan. Hindi mo rin alam. Na-ninja ka rin, nininja ka. A happy surprise because it will help the disadvantaged at the end of the day. Wala problema yan. Okay lang yan. Kung mapunta sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, walang problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo dahil
ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo, na babawasan na naman yung pera, ang 10,000. Oha. Mas maganda yan. PNP, AFP, NPA, MLLF. Ay, hindi. Hindi kasali yun. Yung mga PNP, AFP, lahat ng mga ano yan, may mga dibarel. Dapat, ayan, nakaano na kayo dyan, mga sir, ma'am. Dapat nakapokus na kayo dyan pagka naglalabas na ng budgeting. Ay, budgeting? Mga sir, makipagtulungan po kayo sa taong bayan. Lalong-lalo yung mga men and women uniforms. Okay? Huwag ho kayong totolonggis lang dyan, ha? Makiisa po kayo sa mga pondo ng bayan na para malaman kung talagang saan po napupunta. Tulad niyan, nanininja po tayo. Senator Bato, maraming salamat sa iyo diyan, ha. Sa Pasko, may regalo ako sa iyo. Alam mo na, para hindi, joke lang. Tuloy. Ibigay sa tao, tapos ibalik yung bawiin yung 9,000, 1,000 lang maiwan doon sa tao. You hear that during our hearings, di Yes, ba? Madam Oh, Chair, kaya we bantayan are mo happy talaga for the yan. support of Tama. PNP to help Yeah. us in those payment areas. Off-site payment areas po siya. Thank you. Madam Chair, dagdagan ko na lang. Dagdagan ko na lang Senator yung JV, yung hindi kita pagka-surprise inaaway. natin. Ang mahal ko yung pamilya mo. Ang course. problema, wag mo ipagtatanggol yung hindi mo kaya ipagtanggol. Yun! Madam Chair, dagdagan ko na lang Ah, siguro yung maybe surprise pro na kay ito. According to Infos, our appropriations chair of House sa Saldico said that 60 billion for the ACA program under the 2024 budget with 26.7 already lodged under the SWD. So 60 billion pa lang allocated dyan. So 26 billion pa lang nasa DSWD. Madam Chair. Yes, Senator Risa, was that Attorney Jokno raising his hand? Parang nauna po kayo. Sige po. Dagdag lang, just a quick addition dun sa point made by Sen JV, Madam Chair, before Attorney Chel. Just to follow that, at mukhang unprogrammed funds yun, yung in-announce po nila sa press conference na yun, just for the record. Kasi itong ating kasama sa Senado, si Senator Amy, keep questioning on AKAP. So itong 26.7 billion, so siguro maraming mga releases ngayon pinapadala sa akin. I just would like to read the portion of my press release para alam lang po ng tao. It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. The amount of 26.7 billion appropriated herein under the Ayuda sa Kapos ang Kita program shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Clearly, it's very clear that the Speaker has no House member has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. So yun lang po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya, na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na pumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako dito. Si Congressman Gil, nakapirma rin dito. Ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng BICAM conference, nakapirma po rito. Thank you po. Well, additional reaction, yes, I confirm that
I indicated my signature here in the bicameral conference committee report, wherein the ACAP program, which we funded for 26.7 billion, na ang layunin po ito para po sa mga low-income earners. Ano po? At ito na lang po, tanong ko na lang siguro, bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Ayuda po yan ng gobyerno. And the last time I checked, it is the executive department who is the implementing agencies for these respective programs. Yung mga programang ito po, halimbawa, MAIP, TUPAD. Alam mo sir, mas marami hong tao ngayon na nagsasabi, hindi ho ba kayo nakakapanood ng social media? Yung mga pang-ayu-ayuda na nga ho na nga yan, pang-samantala lang yan. Mas maganda hong gawin nyo, yung katulad ng mga plano ng Tatang Digong na pangmahabang pakinabang. Kayo ho, ayuda kayo ng ayuda kahit wala naman sakuna. Okay? Bigyan nyo ho sila ng trabaho. Gumawa po kayo ng isang proyekto na ang mga kababayan ho natin na mga mahihirap ay magkakaroon ho ng trabaho. Hindi ho yung bibigyan nyo ho ng 5 kilong bigas. Okay? Hindi yung ayuda, going to punta kayo doon at mag-ayuda kayo kasi meron tayong milyong pondo. Okay? Bigyan mo sila ng bigas, bigyan mo sila ng grocery, konti. Sir, pang ilang araw lang yan. Yang milyon-milyon ho na mga pondo na yan, gumawa kayo ng isang proyekto. Natatanggapin nyo po ang mga taong bayan na mga mahihirap para ho magtrabaho araw-araw na may sweldo. Hindi ho yung may pondo-pondo lang na ganyan na para magbigay lang ng ayuda na pansamantalang makakain lang po ng taong bayan na mga kababayan na mahihirap. Di ba? Ano yung parang ini-spoil nyo lang ho yung mga taong bayan na magbibigay ho kayo ng ayuda. Okay? Dapat i-keep nyo na lang yan eh. Huwag nyo ipamigay para pang ayuda lang sa mga kababayan natin, mga mahirap. Gumawa kayo, bumili kayo ng isang lupa. Bigyan nyo sila ng mga maluluwang na sakahin. Bigyan nyo sila ng hintraktor. Bigyan nyo sila ng pangpatubig. Bigyan nyo sila ng mga buto. Yung mga binibigay nyo ho ng mga buto noong mga nakaraan, hindi ho tumutubo. Okay? Kinukurap eh. Halip na magagandang buto ang binibili mga expired. Nako! Dapat ho mga kababayan, huwag ho tayo masisilaw sa sinasabi ho nito na akap, ayuda, pangsamantala lang yan mga sir ma'am. Pang 1 linggo nyo lang ho kakainin yan. Ang sabihin nyo po sa kanila, bigyan nyo ho kami ng trabaho, gumawa kayo ng proyekto para mabuhay kami araw-araw na pang matagalan. Hindi yang bibigay ng bigas-bigat. Nagigigil ako Ay nako. Kaya mga babayan don't forget PDP laban. At yung pang-i-announce pa namin sa mga pagdating pa ng bago mag-eleksyon. So sana makikiisa kayo para isusurbol na natin yung ating buhay. Hindi yung tayo sa Mr. Ayuda, wag tayo diyan kasi pang samantala lang yan makikinig ho kayo. Inimplementa na po ito for the previous years. Bakit po ngayon bibigyan nila ng kulay at kami daw po ang nag-iimplementa nitong mga programang ito. These are programs of different government agencies of the government. Wala pong say dito ang mga house members. So yun lamang po ang aking kapaliwanagan para po hindi po mabudol ang ating pong taong bayan na pilit po na pinapasama ang mga imahe ng mga kongresista. Talaga naman eh. Thank you, sir. We invite our guests to share your closing remarks. Last na yan. Okay. Closing remarks. Ganda hapon ulit. Kunting kwento lang. Philippine economy is based on our own consumption. 73% of our economy is food. Okay? Bakit nagliliparan yung mga kababayan natin magtatrabaho sa labas? Kasi walang mga, so to speak, mga industries dito Yun, kung saan sinasabi ko nila sa'yo. mapapractice yung kanilang expertise. Ang katanungan, napapanahon na ba yung charter change?
Yes, napapanahon na. Ayaw nyo ba magbalikan yung ating mga kababayan sa labas? Yes. There are more than 7 million Filipinos abroad, workers, high-level workers hanggang sa low-level workers. Merong another 7 million mga permanent residents sa Yang sinasabi mo na yan, Sir Calvo. Ay, Calvo? Mahirap yan, sinasabi mo na yan. Hanggat hindi nasusugpo ang mga korupsyon sa Pilipinas, malabo hong mangyari yan. Okay? Magkaroon ng industry, marami. Paano nga magkakaroon? Naubos ang pondo. Ha? Puro kayo usap dyan sa Congress. Puro kayo usap-usap. Tinan nyo nga, meron nga hindi nga kayo nalalaman. Diyos ko. Paano ang gagawin natin na sinasabi mo na pabalikin ang mga taong bayan, ng mga kababayan natin sa ibang bansa, dalhin dito? Isa na rin sa ako sa may mga kamag-anak na sa ibang bansa na pagka dito nagtrabaho, magkasambahay ka rito, magkano lang sweldo? 7,000. Ano mangyayari dyan? Napakamahal ng bigas. Napakamahal ng sardinas. Sardinas lang sa kalam. Bumili kayo sa sardinas maliit, isang pamilya ang makakapag-ulam. Di ba? Sardinas lang sa kalam. Don't forget to subscribe, Boy Sardinas. Alright, let's go. Di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, Sir Calvo. Hindi. Si Sir Calvo. Hindi. Huwag mong sabihin Calvo. Tuloy. sa labas. Ayaw ba ninyong magbalikan yan dito? Ayaw! Ang nananais namin magawa, makontribute para dito sa economy natin, mabago, ay at least ibalansin natin. Gawin nating 50% industry. Ano ba yun? Yung foreign investment. Nandun ako sa Vietnam nung meron silang tinatawag na Doi Moi reforms in 1986. Kitang-kita ko, sariling mata ko. Kami ang pinakaunang car industry assembler doon sa Vietnam. Hanggang tuloy-tuloy in Vietnam, hindi ka pwedeng mag-convert ng rice land doon. Dadaan ka muna sa People's Committee sa particular locality. Hanggang sa parliament kung mag-convert ka ng isang rice field. Nga gawin mong industry. Ngayon di na because of the Doi Moi reforms, mayroon silang mga definite industrial sites. Yun na nga, naiiwanan tayo. So, ang masasabi ko lang na napapanahon na itong, I will repeat, economic chacha para mangyari yung nangyayari sa ibang mga ASEAN neighbors natin. Yan lang ang pakiusap natin sa Kaso, Sir Calvo, hindi kami papayag na ngayon magkaroon ng chacha, charge and chain. Ngayon sa panahon ni ni Pangulong Marcos, tapos ngayon magkakaroon ng ganyan. Hindi ko kayo papayag, hindi pwede. Para makaupo si Tamba. Alam na namin yan, Calvo. Sa totoo mga babayan, totoo talaga, mas mayaman pa tayo sa Malaysia. Mas mayaman pa tayo sa Singapore, mas mayaman pa tayo sa Japan. Ano nangyari sa bansa natin? Kulelat. Isa sa pinakamaganda sa Asia, itong Pilipinas. Bakit ano nangyari? Kasi nga korupsyon. Kasi ang mga Pilipino, malagyan lang ng konti, ay sumusunod na. Sasabihin, bigyan kita ng 1.5, boto mo ko. Ganun ho kasi, hindi na kasi nagbago yun. Sana naman mga kababayan, ngayon naman sa panahon natin nito, baguhin naman natin. Okay? Huwag natin paupuin yung mga korap. Yung mga mahilig magbigay ng ayuda, hindi totoong mga nagmamahal sa taong bayan yan. Okay? Hindi ho totoong nagmamahal yan. Ang ano yan, may kapalit ho yan para pang sarili. Magbago ho tayo, ha? Tuloy mo, Calvo. Ating mga senador na at least look at it objectively. Ano ba yung nangyayari sa ibang bansa? Ano nga Pwede ba? bang gayahin na lang natin para mangyari sa atin para tayo lang sa ASEAN ang pinakamaraming workforce sa labas. Well, alam mo pala, Sir Calvo Dapat sinabi mo, tayo nga lang Pilipinas ang pinakamaraming workers sa ibang bansa. Bakit ang tanong? Dahil dito sa Pilipinas, maraming korap, hindi makakapagpatayo ng mga mapapakinabangan at magiging trabaho ng mga taong bayan. Yun dapat sabihin mo. Ano mo na, direct to the point mo na, Sir Calvo. Diyos ko naman. na marami tayong workforce sa labas. But, di ba nyo
medyo maawa sa kanila. Karamihan sa kanila hindi doon aklimado sa kung saan sila naroroon eh. Naghihirap sila. Kasi hindi naman lahat doon engineers, hindi naman doon high-level manager. Sir, at least alam mo naghihirap sila. At least yung mga kurap hindi naghihirap. Yun lang yun. Ha? At least yung mga kurap ng bansang Pilipinas, yung mga korupsyon, hindi sila naghihirap kasi marami silang pera. Bayaan mo na yung mga kababayan natin na naghihirap kasi yung mga iba naman dyan kasi hindi naman marunong maawa sa taong bayan na kapwa nila Pilipino. Basta importante, punong-puno yung kanilang bulsa, eh bahala na maghirap. Oh, ang kababayan natin nasa sa abroad, isa na rin sa may kamag-anak ako diyan, isa sa kapatid ko. O di ba? Maraming mga OFW sa ibang bansa na nagtitiis, hindi na makita ang mga anak, asawa, o di ba? At para makapag-ipon, makapagpadala sa mga pamahal sa buhay, magtiis sa hirap ng buhay doon para kumita lang ng mas higit kaysa dito. Okay? Yun ang sinasabi ko mga kababayan. Korupsyon ang number one. Nananalanta ba? Korupsyon ang nananalanta sa Pilipinas. Kaya hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, unti-untiin natin. Ngayon, tanggalin natin yung mga korap sa Pilipinas, baguhin yung mahilig mag-hearing, mag-contempt, mag-impeach. Di ba? Yun ang tanggalin natin, sir. Hanggat merong korupsyon sa Pilipinas, hindi mangyayari yung sinasabi mo. Patuloy at patuloy, libo-libo, daan-daan libong mga kababayan natin na umaalis araw-araw para magtrabaho sa ibang bansa, para mabuhay po nila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa, kabit. Hindi kasali yung kabit. Yung kanilang mga animals, mga kalabaw, ganoon, kalabaw. Diba? Tuloy mo pa, sir. Majority pa rin yung medyo mabababa ang trabaho. So, pag nabigyan natin ng trabaho dito, yan magbalikan lahat. Yan lang naman. At saka, bakit ako nagmamadali doon sa economic charter change? Siyempre, gusto ko rin maging... Ayan na sinasabi ko. Meron ka ring Sir Calvo meron ka ring kay Tamba ka rin Sino ba ang may gusto ng charter change? Di ba si Tamba? Sir Calvo, ito sinasabi ko sa'yo. Huwag mo munang isipin yung mga kababayan sa abroad, yung mga OFWs doon, dahil sila may mga trabaho po. Ang isipin mo muna, yung mga kababayan na nandito sa Pilipinas na mga walang trabaho. Iniisip mo pa yung mga may mga trabaho. Yung mga walang trabaho rito sa Pilipinas, wala nga trabaho, yun mo muna. Bigyan nyo muna ng mga trabaho ang mga walang trabaho sa Pilipinas bago nyo muna isipin ang mga OFWs na nanahimik at may mga trabaho. Okay? Napapabalikin mo. Ang dami-daming mga walang trabaho dito sa Pilipinas. Tapos isipin mo kaagad yung mga OFW pabalikin? Oh my. Mukhang may utak pa ako sa'yo, men. Part doon sa 19th Congress na nagsusumikap para gumanda ang ating ekonomiya na hindi lang tayo consumption-led economy, kung hindi investment-led economy like Vietnam, Thailand, and Indonesia nowadays. Maraming salamat. Sir, i-compare mo yung mga bansa hindi man mga ganun kakorap yun na katulad dito sa Pilipinas. Okay? Subukan mong pamunuan nito, yung sinasabi mo mga bansa, dito mamuno sa Pilipinas, malamang magiging katulad ng bansa nila. Okay? Subukan mo. 'Di ba, mga sir ma'am? Kita nyo mga sir ma'am. Ito si Sir Calvo. Gusto na niyang charter chain, ibig sabihin nun, panig siya kay Tamba lose-lose. Okay? So mga kababayan, kayo na po ang maghusga kung itong mga pagpapasabog ni Madam Amy Marcos ay hindi ba kaplastikan or pakitang lang to tao dahil tumatakbo rin at ay binubulgar niya itong mga pondo na to na dapat ay hindi ganyan. Okay na po maghusga. Okay mga babayan, sa mga pasabog ni Madam Amy Marcos, kung siya ba ay talagang tunay na mga tao na hindi katulad ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan.
Okay, so hanggang dito na lang to mga babayan, itong ating video, itong ating reaction video. Samba, ano ba yung ating punto sa ating pagre-reaction? Siyempre, doon tayo sa punto na dapat ay wag tayong magpapabulag sa mga ayuda ng mga politiko na pansamantala, pang 3 araw, pang 5 araw na mauubos, pero sila ay sobrang tagal na mauupo na mananalanta ng pondo natin. Parang bagyo, di ba? Sinalanta. Sinalanta yung pondo natin. Inubos eh. So mga kababayan, magkaisa po tayo. At kung nagustuhan mo itong ating video, paki-like naman at shoutout po sa mga bagong subscribers natin. Malapit na po tayong mag 140,000 subscribers. So sana bago kayo magsasubscribe kay Boy Sardinas, dapat marunong din kayo mag-like. Siyempre, piso isang like. Yun lang ang sweldo ko na ibibigay nyo sa akin. Yung like lang, okay na. At syempre, kung umabot ka sa video nito, yung pinakahuli ng video, lagi mong aabangan. Ito yung pinaka-sikreto. Okay? Yung mga talagang solid na sumusuporta kay Boy Sardinas, aabangan mo palagi yung live ni Boy Sardinas dahil sa bandang huli ng video ng live ni Boy Sardinas ay namimigay po tayo ng GCash. Na iyon ay bigay ng mga OFWs na sumusuporta kay Tatang Digong at kay Vice President na ginamit po tayo para mag-ayuda na kahit papano. Ako, pwede akong mag-ayuda, hindi naman ako korap eh. Hindi naman galing yan sa hindi naman yan galing sa Pilipinas. Yan ay galing sa mga OFWs na sumusuporta sa DDS vlogger nyo na si Boy Sardinas. So, kaya ano pang hinihintay mo? At kung napanood mo to, ikaw na ay umabot na malamang na mananalo pag nag-live na si Boy Sardinas. Okay? So yun guys, maraming salamat hanggang sa ulitin. God bless sa'yo. At kung ikaw ay nag-uulam ng sardinas, sarapan mo, lagyan mo ng maraming sibuyas, bawang, at lagyan mo ng talbos ng kamote. Alright? All goods na tayo dyan. Alright, God bless every day! Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.